Okay, no, katatapos lang ng Black Saturday, no, o yung ating mga Katoliko. At medyo late na tong reaction video ko dito sa campaign ads ni Senador Amy Marcos na kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na kasalukuyang presidente ngayon. Itim, ibig sabihin na Inday Trust Amy Marcos, yun nata ibig sabihin nun. So makikita nyo dyan, no, panlilin lang yung ginagawa nitong ni Senador Amy Marcos. Nakalagay ka sa ads, sa campaign ads niya. At pinanood ko po yun ng buo. Kahit may hirap daw ang mga Pilipino at kumakain, hindi nakakain ng tama. Parang bomb sa gutom, ganun. Tapos meron pang sinabi siya na kahit hindi kalyado, ginigipit. Sabi ni Tony Claire Castro dyan, most describable dyan, yung dating administrasyong Duterte. Di ba, yung mga hindi kalyado, si Atty. Laila de Lima, kumot hindi kalyado, kumukontra, ginigipit sila. Si Senador Antonio Trillanes, yung amnesty niya, pinapaboid. So, tama si Atty. Claire Castro kasi best describable best describe is yung dating administrasyong Duterte. Rodrigo Duterte nasa ICC ngayon na nakakulong. At nililitis po doon. So makikita niyo po dito talagang hindi ba natin alam kung na brainwash ba ni Sara Duterte, Vice President Sara Duterte si Amy Marcos para labanan ng kanyang kapatid. So hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ng kumboy pa si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ama ng magkapatid na Senadora Amy Marcos, saka si Ferdinand Marcos Sr., ama ni Senador Amy Marcos, saka ni Pangulong Bongbong Marcos, kasalukuyang Pangulo ngayon. So mahirap dito, masyadong tiwala si Senadora Amy Marcos dito sa mga Duterte. Hindi nalilimutan ba niyang ilang beses inatake yung kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, yung hindi pa ito Pangulo, na weak leader, yung kakandidato pa lang ito, tapos in-endorse, tapos sinira na naman, tinawag na bangag. So yun po ang mahirap dito sa nangyayari ngayon. Kung tutusin nga, mas maganda pa itong pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos kaya hindi siya nagigipit ng media. Hindi katulad yung ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinasarado yung ABS-CBN, yung prangkisa hindi na-renew. Alam naman natin walang violation dyan, pinulitika lang. Tapos ang ginawa, rapper, kinasunan tax evasion, di ba? Si Maria Ressa, CEO ng rapper. So makikita mo yung best describable talaga, yung dating administrasyong Duterte. So makikita mo sa ads pa lang ni Senador Amy Marcos, talagang nanloloko na. So hindi ka tiwa-tiwala. Isipin natin kung magtagumpay ang pagpapatasya kay Pangulong Bongbong Marcos, mapapagkatiwalaan ba ni Senador Amy Marcos itong mga Duterte? Ba't gaya ganun, no? Masyado siyang tiwala. Parang hindi niya kapatid si Pangulong Bongbong Marcos na ginagawa lahat ng dapat gawin. Dati, makachina ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, bumalik sa alyansa ng Amerika. Di ba ba? Gawa ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga nakakasuhan na, nililitis na yung mga AJK. May nangyayari na. Yung sa fake news, hinihiring na sa Kongreso. So yung itim na yan, dapat sa dating administrasyong Duterte, Rodrigo Duterte yan, hindi sa PBBM administration. Itim man noon, pumuputi na ngayon dahil sa Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagsisikap ng papayos pambansa. Tandaan niyo yung build ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may gumuhong tulay. Yung pinagawa dati ng panumpa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ama ni Pangulong Bongbong Marcos, saka ama ni Senador Amy Marcos, mga buo pa yung mga San Juanico Bridge, di ba? Isa na sa may pagmamalaki yan.
So eto, dapat mag-isip si Senador Amy Marcos kung ano nangyayari sa kanya. Talagang hindi nakatiwa-tiwala ang nangyayari, hindi na maganda. Kapatid niya ang sinisiraan dito ng gobyerno natin, ang sinisiraan dito ng Vice President Sara Duterte saka ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung nandito pa siya, buti nasa ICC na. So tama si Senador, si spokesperson, PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. So maging mapagmatsyag tayo at itong itim campaign ads ni Senador Amy Marcos ay nagpapakita ng kataksilan sa kanyang kapatid at sa ating gobyerno na bumabangon pa lang ngayon sa dating itim na administrasyong Rodrigo Duterte. Madilim noon kaysa ngayon. So dito lang po yung vlog. Maraming salamat.